Magandang araw po, si Mark Canyahan po ito. Ang topic po natin ngayon ay bakit mahalaga ang Stoicism. Um, ang pagtuturo ng Stoicism ay ay hindi katulad ng pagtuturo ng mga ibang mga self-help teacher, no, na na benefit oriented, no. Halimbawa, yung mga tuturo ng law of attraction, no. Ah, Pinapakita nila yung yung magandang dulot ng ng pagiging positive thinker dahil pwedeng mabago mo ang buhay mo. Ah, may mga financial coach naman na nagtuturo ng success, no? At at may mga motivational speaker na nagtuturo ng ng magandang career path, no. So kung pakikinggan mo, no, laging nakabase sa benefit, no, dahil ganun tayong mga tao, no. Interesado tayo sa ano yung mapapala natin, no. At sa sa pag-aaral ng Stoicism, hindi kasi ah, yung mapapala ang ang talagang punot dulo kung bakit natin itinuturo ito, no. Dahil sabi ko nga sa inyo noon sa mga past videos ko, no. So ah ang Stoicism ay itinuturo not for the sake of something else, but uh, for its own sake, no. So pero ganun pa man, no, ibibigay ko na lang uh, o ilalatag kung bakit mahalaga ang Stoicism, kasi doon tayo komportable, no. Doon tayo ah, kampante kapag nalalaman natin kung anong kahalagahan, no, ng isang ah, bagay na dapat nating matutunan, no. So sa Stoicism, no, bakit ba tayo nag-aaral ng Stoicism? So ang Stoicism ay isang pilosopiya. Ito ay isang prinsipyo sa buhay, no? Hindi ito teknik para maging mayaman, o hindi ito teknik para maging maligaya ang buhay. Hindi ito teknik para para mapaligaya ang iba. O hindi ito teknik ng kahit na ano paman, no. Hindi siya strategy, hindi siya teknik or kaparaanan para magtagumpay sa isang bagay, no. Ito ay prinsipyo. Gayunpaman, bagamat hindi ito ginagamit para para turuan tayo kung paano yumaman, no, o maging matagumpay sa buhay. May mga factor din kasi na related or may kinalaman ng Stoicism kung bakit matagumpay ang isang tao. At pag sinabi kong matagumpay yung isang tao, no, hindi ito yung hindi ito yung mga tipong parang mga sinwerte lang dito sa tabi-tabi, yumaman o naging matagumpay sa karera niya. Kundi ito yung yung parang mapapanood natin sa mga pelikula na dumaan sa mga bida, no, na dumaan sa paghihirap, sa kabiguan, tapos na halos mawala ng pag-asa, tumayo, at sa bandang huli siya yung tagumpay, no. Ganoon din sa mga sa mga pelikula. So mga matatagumpay na tao, at hindi mangyayari yon kung walang element of Stoicism na pinractice or na nag-i-exist o umiiral doon sa bida. So kung ikaw gusto mong maging bida sa buhay mo, so dapat may element of Stoicism ka. Otherwise, kontrabida ka. So ganun. So bakit mahalaga ang Stoicism? Kung ikukumpara ko sa mga sa sa pagtuturo ng mga hayop, no, sa kanilang mga anak, no. Halimbawa, no, sa mga ibon, no, agila o kalapate o ano pa man, no.
yung mga ano no, yung mga inahin no, yung mga inahin, ah, tinuturuan nila yung mga anak nila mula sa pagiging inakay o sisiw no, na matutong lumipad no. O, yung iba nga tinutulak pa para malaglag at matutong kumampay no, hanggang sa makalipad no, malipad doon sa ah, mga pusa, tigre, leon, leopard. Tinuturuan nung ina yung cub nila na ano no, na kumain, mag-scavenge at mag-hunt no. So doon naman sa ano no, sa mga baka, tinuturuan ng baka no, pagkapanganak no, hindi makatayo, tinutulak na ganon, tinuturuan para tumayo no. Kahit na hirap yung anak na lit-lit pa, pinipilit niya na maglakad no. So anong common denominator doon sa mga yon? So bakit ginagawa yon ng mga ina nila no? Isa lang yung ano no, yung pagkakapareho nila. Self-control o magkaroon ng control sa sarili. Tumindig sa sariling paa o sa sariling pakpak no. So hindi nila magagawa yan kung wala silang control sa sarili. Hindi pwedeng kinokontrol sila ng nanay nila palagi, o hindi naman pwedeng wala nang kumokontrol sa kanila. At dapat makontrol nila yung sarili nila para matuto sila sa sarili nila. So ngayon, ganun din sa tao. Pero anong pinagkaiba no? Sa tao kasi wala tayong pakpak no? Wala tayong mga kamukha ng mga malalaking pusa na mga malaking pangil o kuko para maging maayos ang buhay natin no? Katulad nila, hindi rin tayo katulad ng mga ng mga isda no, na or yung mga sea creatures na dapat ay matutong lumangoy. Ang mga tao, paano ba dapat mabuhay, di ba? At paano dapat mabuhay ng maayos? Ang pinagkaiba natin sa ibang mga hayop ay ang paggamit natin ng reason, ng kaisipan. At hindi natin magagamit ang ating reason kung wala tayong control sa sarili, and vice versa. Kung wala ang reason, wala ang control sa sarili. At kung wala ang control sa sarili, wala yung reason. So parang indispensable siya. No? So yan yung tinatawag na sa stoicism na dichotomy of control. No? So para maisakatuparan ng maayos itong control sa sarili, dapat malaman natin kung ano ang mga bagay na hindi natin kontrolado at magpo-focus tayo doon sa control sa sarili. So ngayon, kapag ka nalaman natin yun, no, na kung paano natin kontrolin ang sarili at fokusan yung control na yun, no, hindi tayo mag-aaksaya ng panahon, enerhiya at ano pa man sa pagpipilit na kontrolin ang ibang mga bagay na hindi natin pwedeng kontrolin. At kadalasan yun ang nagiging dahilan kung bakit tayo ay napapariwara o nagiging bigo sa buhay o napapahamak. Kapahamakan ng naidudulot ng katigasan ng ulo. No? So ngayon, yun yung purpose ng stoicism, no? Para maging buo ang ating pagkatao. Dahil hindi buo ang ating pagkatao o malfunction tayo kung wala ito. Paano ko nasabi, no? Kasi maiyahalin tulad natin yan doon sa no? Sa lasing at hindi lasing. So, doon sa lasing, 'di ba? Marami ang
nangyayaring hindi magandang bagay. Andyan yung natutumba, naaaksidente. Minsan, anyway, kapahamakan ang kadalasang dulot ng pagiging lasing. At ngayon, pag hindi lasing, maayos. Hindi napapahamak. Diba? At wala namang taong nagiging maayos ang buhay, no? Or nagtatagumpay ng lasing, no? So yun, yun yung kaya nga tayo, di ba, halimbawa, no, sa taas ng teknolohiya natin, meron na tayong mga AI, no? Dati wala, no, robot, no, remote control, yung mga makina, no. Walang control sa sarili yung mga makina, tayo ang kumukontrol. So ngayon, ang baba ng tingin natin sa mga ganong object, no. Pero bilib na bilib tayo doon sa mga self-generating or mga bagay na nagkukusang gumagalaw na parang tao na merong control sa sarili, no. At guided ng artificial intelligence, no. So, bakit ganun kataas ang tingin natin? Dahil may control sa sarili. In fact, kinakatakutan na nga natin ito, no. Itong AI na to dahil mukhang hindi nito kailangan ng control ng tao. At kaya niyang kontrolin ng sarili, no? So, ibig sabihin, ganun kabangis, ganun kabagsik kapag ikaw ay may kontrol sa sarili. Walang pipigil sa anumang bagay na pwedeng mangyaring or gusto mong mangyari kung ikaw ay may kontrol sa sarili. So, ironic, no? Ang tinuturo ng stoicism ay huwag mong kontrolin yung mga bagay na hindi ka kontrolado. Mag-focus ka sa sarili mo at kontrolin mo ang sarili mo, and everything will follow. Ibig sabihin, it would seem, no, na parang kontrolado mo na rin ang lahat dahil sa kontrol mo sa sarili. Diba? So, ganun din naman sa lasing, diba? Yung lasing, walang kontrol sa sarili, kaya hindi niya rin kayang kontrolin yung mga nasa paligid niya. Kahit kung nagmamaneho siya, hindi niya kayang kontrolin yung sasakyan niya. At hindi niya kayang kontrolin yung tadhana niya, kung lasing siya. At kung hindi ka lasing, sober ka, nasa katinuan ka, kaya mong kontrolin yung sarili mo, kaya mong kontrolin yung sasakyan mo, at kontrolado mo rin yung tadhana mo. Most probably, hindi ka mapapahamak o mababangga. So, ganun yun, no? Ganun kahalaga ang stoicism. Yan ang yan ang ultimate na education na dapat na hindi nawawala sa atin. At ang problema, hindi pa tayo karamihan ng tao sa panahon ngayon ay hindi pa ganoon ka-educated tungkol sa stoicism. Kaya makikita mo ang lipunan natin, especially sa Pilipinas. Sinasabi natin na bakit parang mga parang mga stupido at nasisiraan na yata ng ulo ang mga tao dahil sa nangyayaring hindi maganda sa ating bansa, no? Dahil lahat ng mga bagay na ito ay dulot ng maling pagpili o maling desisyon ng maraming tao na dala ng pagkalango o pagkalasing or kawalan ng katinuan. So yon. So ang stoicism ay tinuturuan tayong maging matino. At dahil sa paggamit ng reason, tinuturuan tayong maging makatuwiran. Kaya nga yung salitang matuwid, no, ay galing dito, no, sa salitang katuwiran. So, katuwiran, no, katuwidan, matuwid. So, paano maging matuwid? Paano natin malalaman kung ano yung tama? Sa pamamagitan ng katuwiran, no, ng reason.
At yun ay ano no, ay itinuturo ng Stoicism. Ganyang kahalaga ang Stoicism, no? Hindi lang sa sarili, no, pati sa ano no, sa lipunan ng tao. Dahil ang lipunan ng tao na binubuo ng mamamayang nasa katinuan ay hindi mapapahamak. At sa bawat individual, ang pananatiling matino ay ang pananatili sa maayos na pamumuhay at ang pagiging ano no, pagiging aware sa ano no, sa mga bagay na tama at hindi tama. At kung alam mo na yung tama at hindi tama, pipiliin mo yung tama. At pag pinili mo yung tama, gagawin mo yung tama. At magagawa mo lang yung tama kung meron kang control sa sarili. Yun lang po. Hanggang sa susunod na episode, ito po si Mike Kanyayahan. May the force be with you.